Hello pong muli mga kabayan, kamusta po ang lahat? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Kamanong po. Samahan niyo po ang inyong likod, magkomentuhan po tayo mga kabayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kabayan. Umpisahan na po natin mga kabayan. Ito po, pinagdiwang po ang kasaysayan po, ang EDSA po, ang makasaysayan po na EDSA Revolution po noong 1986. Pero sa kabila po nito mga tambay, napakarami pong issue at pagbabago na po sa diwa ng 1986 EDSA mga tambay na talagang pagpapatalsik po sa diktatura o diktador na pamilya Marcos mga tambay sa Pangulong Marcos Sr. Pero ngayon po, iba na po ang imahe po ngayon mga tambay. Meron pong mga nagpunta sa EDSA pero ang kanila pong ipinaglalaban ay hindi po yung diwa ng EDSA. Ang pinaglalaban na po nila ay impeach po ang Vice President mga tambay. Yan po ang diwa ng EDSA ngayon sa kanila. Karamihan po ay kabataan. At meron din po ditong sagot po ang kabataan mga tambay. Bakit daw po hindi ginawang holiday ang EDSA mga tambay? At syempre po, maghuhugas kamay po dyan ang Malacanang mga tambay. Syempre, sino ba naman magugustuhan ng EDSA? Sila ang pinatalsik. Sila ang mga diktador. Tapos ipagdiriwang mo at i-holiday mo na ang Pangulo ngayon ay isang Marcos, isang anak ng diktador. Di ba? Nonsense. Mahirap yun. Hindi nila matatanggap yun, mga kababayan. Ito po. Siyempre po, binatikos din po dito po sa EDSA ang bago pong talaga na USEC ng PCO, mga tambay, si Claire Castro, si Atty. Claire, binatikos din po yung comment po ng Duterte mga tambay about po sa diwa ng EDSA. Tingnan po muna natin ang kaganapan po nitong nakaraang, kanina lang po ito. Kanina mga tambay, pakinggan po natin. Benedict, ano ang pinanawagan ng mga estudyante ng PUP? Magandang umaga, Ella. Isa nga sa panawagan ng mga nagkilos protestang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines ay yung hindi nga siya nagdeklara ng kanselasyon ng klase itong PUP kasabay ng ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Revolution. Pero kahit may pasok ngayon ang POP, tinatayang nasa 1,000 estudyante ang lumahok sa gagawing walkout patungo sa EDSA Shrine. Kabilang sa panawagan ng mga ito ang pagkakaroon ng malayang pamamahayag o press freedom. Ipinanawagan din ng mga estudyante ang impeachment ni Vice President Sara Duterte at pinupuna ang ginawang paggastos nito sa confidential fund. Inaasahan nga na ngayong oras ay Nakita niyo po mga tambay, mga estudyante po mga estudyante. Talaga pong iba na po panahon ngayon hanggang marami po talaga nabe-brainwash pa mga tambay. Ang mga aktivista, mga tambay, mga anak natin, ingat-ingatan po natin ang mga anak natin, mga tambay. Nag-iiba na po paniniwala. EDSA, sasawsawan po ng impeachment. Ito pa po ang sagot po ng mga kabataan po. Mga kapatid, ngayong araw ipinagdiriwang ang ika-39 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa kabila ng hindi pagdeklara nito bilang non-working holiday sa bansa. Bagamat may mga pasok sa eskwelahan at opisina, may mga estudyante pa rin nakiisa sa pag-alala nito. Sa university nyo? Actually, wala pong nangyaring suspension ngayon. So, galing pa ako ng exams kanina. Pumunta pa ako dito para lang makadalo sa EDSA ngayon. Anong say mo doon sa hindi pagdeklara ng EDSA commemoration bilang regular holiday sa bansa? Simple lang po, binubura nila yung mga pinaglaban ng mga Pilipino noong nakaraang martial law. Very alarming po and very disrespectful po sa kasaysayan natin, especially syempre isa pang Marcos administration, tapos very deliberate na ini-erase talaga yung history natin. Po mga tambay, mga kabataan po yan, mga nasa EDSA po. Ito naman po ang sagot po ng isang USEC po, bagong USEC, at binatikos din po ang komento po ng Duterte mga tambay. I think si Mayor Baste mga tambay. Tingnan po natin. Angaluz, Teka po. Hintayin natin. Dito ba?
Sandali lang po mga kababayan. Gusto ko lang makuha yung reaction ninyo dahil naglabas ang kampo ng mga Duterte. Well, specifically si Baste Duterte ng kanyang statement ngayong maghapon yata lumabas ito. At nagkaroon siya ng maikling komentaryo pagdating sa EDSA People Power Revolution. Parinig nga natin kay Yusek. Parinig natin, meron ba ito. tayo? Hindi, Sige, ito, babasahin ko. yung dulo. Oo. Ito, Yusek, no, sabi niya, people power was more than just a revolution. It was a testament to the collective strength of the Filipino people in demanding truth, justice, and accountability. It is also a reminder that we must remain united against any form of oppression. Let us honor its legacy by ensuring that history is never distorted, our rights are never trampled upon, and our democracy remains intact for future generations. May the darkest times in our history never happen again. Yan, ang sinabi ni Baste. Kaya kaya namin binring up ito, Yusek Claire, kasi ilang days ago lang nagparinig yung father tungkol dun sa tungkol sa, sinagot nyo naman na yun, yung tungkol sa possibility ng dictatorship and pag-extend ng kanilang pananatili sa pwesto. Kaya nakakatuwa naman, nabanggitin niya yung darkest times. Kailan pa ba siya naging concern kaya sa EDSA People Power? Darkest times talaga pa ang description niya. Well, anyway, in general naman, hindi naman kinakalimutan kung ano ang nangyari sa EDSA People Power. Walang nagbabawal, walang humahadlang, kanino man, patungkol sa pag-aalala, pag-commemorate, pag-celebrate ng EDSA People Power. Nakita ko nga dyan sa news nyo. Itong si Mayor ng Quezon City, Joy Belmonte, hindi ba't kasama siya sa pag-celebrate? May nagbawal ba? Walang pagbabawal dito. Kaya imposible ang sinasabing maaaring ito ba ang paraan ng Pangulo para mabura ang memories about the EDSA People Power. Walang ganon. Well, maganda ang kanyang sinabi. I hope maganda ang pagkakasulat ng kanyang writer. Pero last year ba, nagsagawa rin siya ng ganyang comment. Bakit ngayon itinataon? Dahil ba mayroon silang pagbibintang that the president is gearing towards dictatorship at maaaring magdeklara ng martial law? Nakita niyo pa mga tambay? Tinutwist niya yung issue. Yung kinu-question ng taong bayan, bakit hindi ka nag-declare na holiday? Di ba? Walang pasok, pati mga bata, mga estudyante. Yun ang kinu-question ng taong bayan. Ngayon, hirap na hirap mong paliwanagan, hirap na hirap mo i-twist, Attorney Claire, hirap na hirap mo pong ipagtanggol. Hindi po issue dyan kung ano history at itong pamilya Duterte. Doon mo dinadala sa pamilya Duterte, kayo ang may diferensya. Ang pamahalaan ngayon, bakit hindi po dineclare na holiday? Di po ba? Samantala kay dating Pangulong Duterte, dapat sinabi mo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi rin ginawang holiday yan ng 6 na taon. Nangyari po ba? Hindi. Hindi niya po masabi ni Yusek, mga tambay, ni attorney, mga tambay. Nakita niyo po kung saan po dalhin? Lagi niya pong dinadala sa history na dahil meron daw po kasi silang pinopoint o sinasabing binibintang na diktador. Talaga naman diktador ang pamilya Marcos, lalo ang ama. Ikaw ba naman manatili ka sa iyong kapangyarihan na binigay lang ng saligang batas ay 6 na taon na panunungkulan mo bilang Pangulo? Ikaw ay more than 20 years. Di ba, diktador ka noon, diniktahan mo ang saligang batas na mas marunong ka sa batas dahil nanatili ka ng mahigit dun sa batas. Di ba? Nonsense. Ngayon, ito po, talaga po pala itong si Secretary, komento ko po, kaya po pala ito nasa posisyon ngayon, talaga po pala ito attack. Tagapagtanggol po ng Malacanang, mga tambay. Tagapagtanggol, yun po pala talaga trabaho niya, mga kababayan. Ang layo po ng issue, sa issue po ng sinasabi po, pati po na mga aktivista po na nagrarally po sa EDSA. Ang mga kabataan, nakita po natin, hinahaluan po rin po nila ang selebrasyon ng People Power 1 o yung sinatawag na EDSA Revolution na pagpapatalsik sa diktadorya o diktador na pangulo ng bansa noong mga panahon na yon, di ba? Ang Pangulong Senior Marcos, di ba? Ang Marcos Senior. Pero nakita nyo po,
Yung talaga, ano po ba aasahan natin sa mga aktivista? Hindi nila magugustuhan ng Duterte. Kaya po isisingit ng mga aktivista yan na impeach po ang Vice President. Natural na po yan dahil nga po sila maapektuhan at malaki po ang nangyari pong pagbabago at pagbabawas o sinasabing talagang sila ang tinamaan nung 6 na taon na panunungkulan ng dating Pangulong Duterte ang sumusuporta po sa CPP, NPA, NDF. Natural na po yan na hindi nila magugustuhan ng Duterte. Pero ang point po natin ngayon mga kabayan, ngayon po naganap po itong nakaraan lang po, kaninang umaga, tanghali, hanggang hapon ang EDSA. Tingnan niyo po, hindi po nag-declare ang Malacanang na ito po ay holiday. Di ba? Hindi po dineclare. Tapos ngayon, pilit po nilang itinatama at itinutwist yung kanila pong pagkakamali at dinadala pa rin nilang pilit sa issue sa Duterte. Ganyan po katindi ang Malacanang ngayon. Yung kanila pong ginagawa na hindi nagugustuhan ng taong bayan, dinadala po nilang pilit, tinutwist nila sa Duterte. Ganon po katindi. Ganon po sila katindi ngayon. Lahat po ng pagkakamali at pagkukulang nila at question ng taong bayan, hindi nagugustuhan pagpapalakad. Katulad ngayon, nagkaroon po talaga, ito po kasi isang history ng bansa at napakatagal na panahon po ito na ito po ay talaga pong holiday, hina-holiday po ito ng bansa, itong People Power 1, itong EDSA dahil nga po sa pagpapatalsik, sa diktadura, di ba? Sa sinasabing magnanakaw, mamamatay tao. Yan po ang mga salita ng mga panahon na 'yon. Magnanakaw, di ba? Mamamatay tao, diktador. Di ba? Dahil nga sa paggamit ng batas militar at nagdeklara ng martial law, hindi lang isang beses nagdeklara ng martial law ang kanyang ama. Kaya nga may history po ang pamilya Marcos na nagdideklara ng martial law para po ito palawigin ang kanilang termino. Samantalang ang dating Pangulong Duterte, hindi po siya gahaman sa martial law. Isang beses po siyang gumamit ng martial law, pero po ito para protektahan ng bansa lalo sa mga terorista na sumasakop sa probinsya ng Marawi. Di ba? Hindi katulad ng history ng Marcos, nagdideklara ng martial law, sinasabi na magulo ang bansa, pero ang dulot punot dulo nun, kasama pa rin yung interest nila na tumagal sila sa kapangyarihan. Di po ba? Yun yung nangyayari doon, di ba? Magdideklara na ng sasabihin po dahil mga panahon doon, magulo. Kaya nagdideklara ng martial law, di ba? Pero ang tanong natin, nung magdeklara ka ba ng martial law, yung termino ba, binitawan mo? Di po ba hindi? Kinontinue mo hanggang more than 20 years. Di po ba? At yan po ay hindi magugustuhan ng Pangulong Marcos. Kaya nga hirap na hirap po ang USEC ngayon na si Atty. Claire na idepensahan po yung ginawa po nilang desisyon na hindi po nila i-holiday. Talagang pinapasok po nila ang opisina at mga eskwelahan. Kaya kinu-question po sila. Di po ba? Kaya lang, siyempre, alam naman po natin ngayon, ang bagong Pilipinas, mga tambay, pagka po meron pong ganyang issue, pilit po nilang dadali ng pagkakamali sa mga Duterte. Hindi naman po nagsabi ang attorney o ang USEC, ang bagong secretary po ng PCO, mga tambay, undersecretary, na tagapagtanggol po, na tinatawag po ng ating mga kababayan, attack dog, para po sa mga Duterte. Nakatutok lang po yata ang bagong USEC po na si Atty. Claire. Sa mga Duterte lang po yata nakatutok ito para po in-appoint po yata ito para sa mga Duterte lang. Hindi kaya mga kababayan? Mahusay mong questionin ng mga Duterte pero hindi ka naman nagbibigay. Wala ka naman binibigay, di ba, na facts. No, wala kang binibigay Di ba? Dapat nag-example ka. Bakit hindi ginawang holiday ng palasyo ang EDSA 1? Bakit po? Di sana nagbigay ka ng dahilan na hindi lang ngayong ginawa yan. Sa panahon ni dating Pangulong Duterte, ginawa rin po yan. Hindi holiday yan. Dapat ganon. Nagbigay ka ng comparison. Wala kang maibigay. Ang ibinigay mo lang, batikos. Binatikos mo lang ang Duterte dahil doon sa kanyang speech o sa kanyang salita at sa kanyang inilabas na saloobin. Kasi kung titingnan mo ang history, nabanggit na rin po ni dating Pangulong Duterte yan, na ang kanyang ina sa Davao City ang nanguna
Nanguna po ang kanyang nanay, ang nanay ng dating Pangulong Duterte, para mag-aklas sa Davao para sa pagpapabagsak doon sa People Power One, sa dating Pangulong Marcos Sr. Yan ang history. Talagang noon pa, panahon pa ni dating Pangulong Duterte, yung nanay niya mismo nag-aklas, nakipaglaban para wakasan ang diktatorya o diktador na Pangulo ng bansa. History yan. History ng bansa na nagkaroon tayo ng Marcos na naging diktador. More than 20 years. Diniktahan ng bansa. At napakarami nilang issue. Ill-gotten wealth. Di ba? Pati mga ginto, issue po nila. Di ba? Ginto. Kaya nga po napakarami po nila kayamanan na naka-freeze. Di ba? Yan mismo, marami na po nagpatotoo niya. Mga abogado, katulad ni Attorney Roque. Alam niya, dahil nag-research siya sa Amerika, napakarami raw pong kayamanan. Ayon kay Attorney Roque, napakarami raw pong kayamanan sa Amerika naka-freeze. Biruin mo po yun. Kaya nga po napakaraming issue nila na ill-gotten wealth. Pero hindi po sasabihin niya ni Attorney Claire. Ang sasabihin niya lang po sa mga Duterte. Gising na po ang taong bayan. Ang pagkakamali, talagang gustong-gusto na po, kalimutan ng pamilya Marcos ang madilim na kasaysayan sa buhay nila. Napakadilim po kasing kasaysayan yan sa buhay po nila. Dahil yan po isang pagkakataon po ng history ng bansa, isinuka. Isinuka po sila ng Pilipino. Real talk. Kasaysayan po ng mundo o bansang Pilipinas, dahil yan po ay kumalat po yan. Buong mundo po ang nakaalam na pinatalsik sila at sinuka sila ng sambayanang Pilipino. Sinuka, itinapon, pinalayas ng bansa, dinala sa Hawaii ng napakahabang panahon. History po yan. Kaya hindi po magugustuhan ng Pangulong Marcos Jr. yan na alalahanin at i-celebrate at gawing holiday ang napakadilim sa buhay nila. Napakadilim na pangyayari. Bangungot. Bangungot po sa kanila yan. Naisuka ka. Isinusuka ka ng taong bayan noong 1986 na pagpapatalsik sa inyong lahat. Di ba? At napakaraming kaso na isinampa sa inyo. Puro kaso kriminal. Di ba? Ill-gotten wealth. Di ba? Kaya lang, sa panahon po natin ngayon sa bagong Pilipinas, napaplansya na po lahat ngayon. Nababasura na po ng sandigang bayan, halos lahat. Ang hindi lang po nababasura, yung mga naka-freeze, di umano nila na makayamanan sa labas ng bansa. Naka-freeze, hindi nila magalaw. Di po ba? Real talk. Kaya ito pong si Jose Castro, mahihirapan po ito. Napakahirap po na itama mo ang kasaysayan. Itama mo ang kasaysayan na maliin mo. Kasi yung kasaysayan tama eh. Kaya lang pilit po nilang gusto nilang wag nang pag-usapan ng kasaysayan. Kaya nga ayaw na nilang mag-declare ng holiday. Di ba? Ayaw na nila. Ang pinalalabas mo ng Malacanang ngayon, hindi naman nila pinagbabawal. Pumunta kayo. Kung ano ang gusto nyo, pumunta kayo. Kaya lang, hindi niya na nga ginawang holiday. Bahala na kayo. Kasi ayaw niya nang alalahanin. Ayaw nang alalahanin ng pamilya Marcos. Yung bangungot na sinusuka sila at sinuka sila ng Pilipino. Nagpapasalamat nga lang tayo at dahil may social media na. Nagpapasalamat si Kamanong dahil may social media, di ba? Na yung history na itatama natin. Kasi kung wala social media, nakadepende na lang tayo sa sinasabi ng isang Yusek Castro. Yung kanilang pagpapaliwanag. Yung pagkukulang ng palasyo, pagkakamali, na never yan na hindi naging holiday. Sa kanila lang hindi naging holiday. Di ba? Nasa kanila ang problema. Wala kay dating Pangulong Duterte, sa pamilya Duterte, ang problema ng issue ng ito pong EDSA People Power One. Wala po. Never nagka-issue dyan sa mga Duterte. Sa kanila.
Kasi sila ang involved dyan. Ang involvement ng EDSA 1, sila ang nakaupo ngayon at mismong sila ang tinamaan yan. Sila ang kinamuhian ng pamilya nila, di ba? Binasura, sinuka, yung iba nga sinumpa pa sila, di ba? Yung talagang naapektuhan diyan. Kaya lang ang kasaysayan ay pilit po nilang binabago na. Dinadala na po nila ang kasaysayan sa mga Duterte. Dapat ito ang pag-usapan. Ito ang masama. Ito ang maraming ginawa. Ito ang maraming ginawang kapalpakan, kasalanan sa bansa. Dalhin sa impeachment, ICC, EJK, Pogo, yan ang gusto nilang pag-usapan. Ayaw nilang pag-usapan ang EDSA, mga tambay. Kaya po mga kababayan, dito po sa nakita po natin, kahit po kayong nanonood mga kababayan ko, maiisip nyo yun. Yung kasaysayan, hindi na po mabubura yan. Masama lang po talaga ang nangyari po dahil yung kasaysayan po ang nakaupo po ngayon na sinuka ng taong bayan, isang pagkakataon ng buhay ng mga Pilipino. Karamihan po ay namayapa na ang mga ninuno natin, lolo, magulang, na nakaranas po ng diktador noong mga panahon na yon. Yung kasaysayan, mga tambay. At yung kasaysayan na yon, mga kabayan, yun ang napakasakit sa kalooban ng pamilya Marcos. Na kailanman ay hindi na po yun mabubura ang kasaysayan ng pagiging diktador nila, mga kabayan. At yung sinasabing ill-gotten wealth na napakarami po. Hindi lang po sa Pilipinas, pati po daw sa labas ng bansa, isang damukal na kayamanan na nakapris pa raw ayon kay Atty. Roque. Maraming salamat po mga tambay. Yan po ang nakita nating kaganapan sa EDSA. Sa kabila po na marami po nagpunta raw sa EDSA, karamihan po ay kabataan at ang tinutuligsa pa ng ibang kabataan o mga kabataan ay ang BP Sara, mga tambay. Ayaw nila tuligsain yung mismong nagbigay ng problema na pagiging diktador. Ang tinutuligsa ang Vice President, ibang klase. At good luck na lang po sa bagong USEC po, mga tambay, na hindi po fake news. Hindi po nagbibigay ng fake news, mga tambay, ang USEC na to na si Atty. Castro, mga tambay. Maraming salamat po sa gusto po ng Tambayan Mga Kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ingatan naman po mga tambay. Paalam. Bye-bye.